Oo. Yung pinundar niya ng matagal sa pagiging OFW. Tapos bigla na lang nawala. Wala pa man, iyak ang Hindi, ayun siya. At least alam nila, legit tayo na walang script na ano. Hello mga tol, at today, kakaibang video yung mapapanood ninyo dahil tutuloy natin yung Dagdag Kita Stories. Pero ang nasabi ko sa Dagdag Kita Stories kasi mga successful stories which ginagawa na ni Boss RDR, no? At medyo mahihirapan tayo sa mga contacts natin, no? Laging busy sila mga tol. So ngayon, kakaiba naman yung gagawin natin. Yung mga kakausapin natin dito sa podcast na to ay mga taong mga ordinaryong tao at may mga struggles din sa buhay. So, instead na mga successful, papunta pa lang tayo doon. So, lahat ng mga interview natin dito, susubaybayan natin at titingnan natin yung mga magiging progress. At ang pinakaunang guest natin ay walang iba kundi si Jun Stephen Cordero Alera. Cordero po. Pagkakakilala ko kasi sa'yo, parang hindi mo na-meet mo ba yung yung tatay mo? Hindi po. Ang kwento po sa akin ng mama ko, 6 months pa lang po ako noon. Wala pa naman 6 months. Siguro, buwan pa lang, baby pa lang po. Pumanaw na daw po yung tatay ko. Bali, talagang as in na wala akong kinalakyan na tatay simula pagka ko. Tapos, nakita ko lang yung niya, siguro mga grade 2 o grade ako. Bata pa po ako noon, tanda ko pa. Dinala po sa Iloilo, pinakita lang sa akin yung libingan. Ito yung libingan ng At least merong parang proof, no? Na hindi siya... Pero inahanap po yung pangalan, di ko sa makita. Wala kang picture niya. Pinakita din yung yung kabahong kaso dahil luma. Yung alam mo yung mga sinaunang picture, yung medyo may pagkaluma. Yung lagas na yung ganun. Ganun na po yung nabutan. At least hindi ka yung tipong iniwan ng tatay na habang buhay mong hinahanap. Opo. Yan, hindi gano'n. At least, alam mo, although patay na, parang ka pa rin, parang may peace of mind. May urge ka ba na, kung by chance, gusto mong makilala? Gano'n, Siguro sa kabilang buhay, yung gano'n, parang, pero dahil yung mama ko po, parang sanay din yung nagtayong, yung haligi ng tahanan ko. Imbis na silang ilaw. Halos lahat ng suporta, hindi po nagkulang yung mama ko. Kaya shoutout sa mama ko po, na talagang, hindi na po nag-asawa na hanggang ako, kahit ako lang po isang niyang anak, hindi na po siya naganap ng ibang gagawa ng pamilya para sa kanya. Todo yung sa kay mama. Todo yung bilib ko sa mama ko po. Pero bata ka pa lang, di ba? At a young age talagang nag-abroad na siya. Iniwan ka na. Hindi na ba kayo nag-meet nun? Dati po, ang nangyari po niyan, umuwi po siya dati, ang huling meet up lang, ang huling kita ko sa kanya, grade 3 po ako. Grade 3. Kaya so, ilang taon na rin, more than halos 20 years na mahigit na rin po niya kasi 27 na po ngayon Pero at least tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung pinaka-support niya sa'yo, no? So ngayon may asawa ka na. Ilang taon ka na? 27 na po, yata. 27, yata. Hindi, pag minsan nakakalimutan ko yung birthday ko. Same ako din. Minsan birthday po nung anak ko. Anong kasing birthday ng bunso natin? Kunwari pag may pinipilapan sa mga school, gagawin ko pupunta ako sa Facebook, hanapin ko yung birthday post ko sa anak ko. Doon ko na malalaman ulit. Ewan ko masyadong nakakalimutan. Ako mismong birthday ko minsan, halimbawa, 2 araw na lang, hindi ko rin napapansin may anak ka na, di ba? 2. Maaga kang nag-asawa, no? Anong edad ka nag-asawa? Sa mga 20 po yata ako noon. 20. Opo, kasi 7. Opo. Napaka bata. At a young age kasi na nakakabilib din na lumaki kang walang tatay pero hindi naging dahilan yon para maging masamang tatay. Ako nakikita ko, kilala kita personally. At yun sa mga manonood diyan, naging admin ko rin si Jun at parang kahit kumpare ko siya, more on tinitingnan ko siya as nakakabatang kapatid kasi parang kuya niya rin ako pagka may mabigat siyang problema, isa ako sa mga pinupunta niya at kinukwentuhan niya. Alam ko na yung mga alam ko na yung mga struggles mo sa buhay pero for the sake of this interview at podcast, kwento mo naman yung mga yung mga nangyari sa buhay mo na parang tipong hindi mo na kaya, ganon. Siguro umpisa ko dun sa na-demolish po kami. Ilang taon na din po lumipas. Halos paano na po ako nun? Feeling ko paabante na po ako sa taas nun. Hindi pa taas pa langit. Kumbaga yung ginagawa ko sa medyo nakakaangat-angat na. May bunga na, nagbubunga na. Bago kasi mangyari po yun, nakapag-online selling na po ako noon. Doon ko naranasan yung halos yung parang pinipiling yung inaano ko ng mga staff sa LBC. Sir, yung ganito niya po. Minsan kahit parang VIP tignan.
Tapos ito nga po kung babalik. Dinala ko po nga po ito pang ano ko lang. Namatay niya ka, wow. Ayaw na nakikita. Yan, yung mga... Isipin mo yung sa isang araw, papaship ako, 34. Multiply mo ng 90, 80. Malibo na yun. Ano yun na po yung pinakakita ko. Yung puyat ko nun, hindi ko nararamdaman kasi nag-enjoy ako kasi ganun pagka... totoo yan. Ako, nag-enjoy ka. Wala pa man, naiyak ang hagap. Ayos yan. At least alam nila, legit tayo na walang script na na iyak ka, ganun. Wala. Legit tayo dito. Yung lahat, ako magsasagot, ako ng mga papaship, magdi-deliver, may meet up ako, kukuha ko ng stock. Namimiss ko yung ganun kong buhay. Ramdam ko yan sa dati, nung ako nag-i-start din sa Plum, yung BWL at alamin nyo na lang yung kwento ko sa internet, sa YouTube. Pero alam ko yung pakiramdam na puyat ka pero hindi mo nararamdaman yung pagod kasi ang sarap may ginagawa ka para sa pamilya mo. Tapos nagulo lahat. Hindi ko din masisisi yan kasi na-demolish kami. Pero dahil sa pagkaka-demolish, yung linya ng pagbibusiness ko, yung naputol, nahinto, kakalipat-lipat namin, nawala ako sa focus, tapos napabayaan ko na yung mga inquiries ko dahil nag-aayos ako ng mga bahay, sa bahay na lilipatan namin. Marami halos, yung time na yun, dapat papawiin ko na si mama ko. Alam ni mama ko yan. Tapos nagtitingin na rin po ako ng sasakyan dati. Kasi isipin mo, sa isang araw, kaya mong kumita ng 5,000, 7, ganyan, halos isang kinsenas ko na sa sahod po, yung kumabalikan ko lang. Kaya nga kung may sasabihin naman kunyari, parang sa palabas na rewind, kina Ding Dong, yung may ni-request sa kay si Lord na gusto mong balikan. Sa akin yung, kung babalikan ko siguro, ngayon kung magkakaroon ako ng ganun, babalikan ko yung realidad na naranasan ko na ganun dati na wala pa nga na-demolish. Kung sana alam ko lang madi-demolish kami, nakapag-ipon-ipon na ako ng mas maayos, nakabili na ng lupang malilipatan sana. Kasi nung nangyari lahat talaga na-demolish, alos wala, sabog, wala kaming tinong desisyon. Mga pinundar mo, wala lahat, no? Wala lahat. Ganyan yung mga mali rin nating maraming Pilipino na pagka kumikita ng malaki, akala natin yung lagi-lagi, ganun Tapos mabibigla ka na lang, may mangyari. Ako, naranasan ko yan nung mga panahon na malalakas yung NFT, no? Kikita ka ng ganito, isang mo lang, isang gabi mo lang, isang araw mo lang, milyon yung kita mo, pero hindi mo tinitipi kasi nire-reinvest mo hanggang sa mabigla ka na lang. Nangyari sa akin yan. Tapos yung mga scholars kumikita, kayo, alam niyo yan, nung naging scholars kayo, ang dami ninyo, kumikita kayo, while ako sa likod ng hindi ako nagtitipi. Tanga din hindi ako nagtitipi, puro ako invest para makapag-expand. Kasi ako, yung naging circles ko, mga taong kumikita ng multi-million daily. Kaya ginogol ko na magaya sa kanila na yung 1 billion kayang kitain ng isang buwan. Ganun yung ginogol ko, kaya expand ako ng expand. Ang nangyari, collapse, sabay-sabay na ganun. At naalala ko nung na-demolish kayo na-demolish kayo, nagkita pa tayo nun, umupa kayo dito sa Sapang Bato So legit yung kanilang pagkaka-demolish. At pandemic pa yon. Pandemic, imagine, pandemic. Tapos i-demolish ka. No, yung kalahati ng barangay nila, yung Margot, ay halos wala na. Ako, nalulungkot ako kasi lumaki din ako doon kahit taga Sapang Bato ako, yung nagbabanda-banda kami, madalas kami doon. Mga barkada namin taga doon, tapos biglang wala na. No, part din ng childhood ko yon. Yung, hindi childhood na ako nun teenager na nagbabanda-banda. At yun nga, yung kasunod ngayon, yung Anunas, no? Yun yung nangyayari. Naunti-unti na payatan. Unti-unti. So, inuubos talaga yung mga So, yun, napakabigat nung nangyari na yun, no? Yung kinalakihan mong bahay na biglang nawala sa'yo, paano yung naging buhay mo? Paano yung naging struggles mo, yung flow mo? Ayun po, kagaya po nung nag-business po ako nun, alos din tambay din po ako nun, alos mag-isang taon, doon ko naranasan na tambay ka pero kumikita ka. Tapos nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Yun yung nawala na ako sa focus talaga, yung kasi napapabayaan ko yung inquiries ng mga ginagawa kong page. Kasi talagang sipag na sipag ako sa sarili ko nun. Mahirap hindi siguro yung ibang makakarinig baka sasabihin, ang corny naman nito, anong mahirap yung mga ganun. Pero iba yung struggle mo pagka nandun ka na talaga sa, wala ka ng tamang desisyon, lalo na mama ko nasa ibang bansa, yung ayaw ko din sa bigyan ng problema. Yung gusto ko sa akin na muna magsimula yung ginagawa ko, dapat tama muna.
Kaso habang ginagawa ko, minsan may mga bagay ako na dapat hindi ko ginawa na nagkakaroon ng mga consequence na hindi maganda. Mas lalo akong nahihirapan. Kaya ngayon pinipilit kong bumangon ulit. Ang plano ko nga po sa buhay di man ako makapag tawag ito, hindi ako kahit di ako tumagal sa trabaho, gusto ko yung matatapos yung buhay ko na meron akong negosyo na maiiwan sa pamilya ko. Sa pamilya mo. Alas tumatanda ako doon, yung isip ko para lang sa pamilya, wala ka namang iisipin iba na ikakabuti mo. Lahat na sa pamilya mo na lang. Maliban sa pamilya mo, siyempre yung saan ako nagsimula kay mama ko, gusto ko siyempre matanda na, kahit naman sino. Ilang taon na rin. Gusto mong bigyan ng magandang buhay yung magulang mo, di ba? Yun pangarap ko. Yung na-demolish na bahay nyo, parang yun yung naipundar niya, no? Oo. Yung pinundar niya ng matagal sa pagiging OFW, tapos bigla na lang nawala. Ano yung nangyari doon? Bakit, syempre, baka sabihin ng iba, no? Nagkaroon din kayo ng parang apartment doon, di ba? Yung isang bahay na nabili ng mama ko noon, ginawa niyang apartment kasi halos 5 butas po yun. Magkano ng pinapaupa? Ayun, yun kasi yung sasabihin ng iba Ba't nagpatayo kayo ng apartment dyan? May problema pala sa titulo. Ano yung nangyari doon? Pwede po bang magbanggit na para may kasi kami, may kakilala kami na sinasabi sa kanya yung lupa, na nilalaban niya yung lupa na ganito. Tapos nagkaroon pa kami ng mga pagpipirma na kung gusto nyo sumuporta sa ginagawa ko, kailangan magambag kayo, mag-abot kayo ng kahit magkano kasi nagbabayad sa attorney. Tapos, mandun din yung pirma namin para katibayan na nag-abot din kami. Para pagka nagkaroon na ng sugudan o labanan sa lupa, safe yung mga nakapirma doon. Kaso, hindi nangyari yun Walang pinapakitang papel-papel sa inyo. Hindi nung may pumuntang yung chief ng mga police ba yun? Hindi tinatanggap sheriff, yung papel. Sheriff yun. Hindi tinatanggap yung pinoprovide naming papel. Hindi daw galing sa yun. Saka hindi daw sa valid. Yun yung mahirap pagka hindi mo alam. Lalo na sa panahon ngayon, yung iba kasi hindi nagbabayad ng amilyar. May specific or may lang yan. Ilang taon lang pagka hindi ka nagbayad ng amilyar, akala mo sa'yo pa yung lupa. Hindi na pala. Sa gobyerno na yan, tapos bigla na lang kukunin. Pero although hindi yun yung case sa kanila, no? Hindi amilyar yung problema doon. Marami yung mga hindi nagbabayad ng amilyar, tapos mabibigla na lang sila. Bakit yung property nila hindi na sa kanila? Kukunin bigla ng gobyerno or binenta na pala. Doon ka mabibigla, may papakita ka naman na titulo. Yun pala, may binabayaran na amilyar. Yung iba hindi familiar dyan na ganun. Anyway, balik tayo kay June. At ngayon, may trabaho ka na ngayon, no? Opo, call center po. Call center. So, kumusta naman yung kita doon? Okay naman po kasi ayun yung first BPO experience ko pa naman din, kaya di din ako nag-expect ng mataas. Pero ngayon, gusto kong gawin dahil may mga day off din naman kasi sa call center, 2 araw day off. Kumbaga gusto kong gawin doon mag-sideline. Kaya ngayon binubuhay ko yung mga ibang page ko. Tapos yung sa mga RG Trade, yung mga ganun, naglalagay din ako ng mga items. Open na gamitin yun kahit basta nagbebenta kayo. Yun din yung dapat i-mindset din ng mga ng mga empleyado, no? Kasi madaming mga guru diyan na sinasabi pagka empleyado ka, hindi ka yayaman, which is mali yun. Maraming mga empleyado na madidiskarte. Ako noon, empleyado ako, pero hindi ako mayaman ngayon. Empleyado ako, pero dumidiskarte ako. After kong magtrabaho bilang graphic artist, takbo sa Manila, kuha ng plan, benta. So, si June, kilala ko, ganun din siya. Nakikita ko sa kanya yung sarili ko nung kabataan ko. Nung edad ko siya. Kumusta naman yung pagtatrabaho mo sa BPO? Hindi ba nasa-sacrifice yung mo naman? Yung buhay mo, yung tipong nakakaramdam ka ng biglang sakit dito, yung mga ganun? Hindi naman po. Siguro dati, na bawian ako, yung nagsumpong yung kidney stone ko. Nung nagpa-check po kasi ako, kidney stone ang nakitaan sa akin, tsaka fatty liver. Ngayon, nagsimula po kasi yun, wala pa akong trabaho nun, sideline pa rin po ako nun. Online business, online selling. Puyat, tapos kakapuyat ko, Pancit Canton, ganyan. Lalo na yung mga copy ko, yung 76 ba yun? Yung grabe magpabuhay ng palpitate ka doon. Tapos nabawian ako, bigla na lang kinabukasan, hindi na, sumasakit na nandito. Talagang masakit, yung tatayo ka, kailangan, pag yung tayo mo, yung gumagapang ka pang ganyan bago mo may ahon yung katawan mo. Ngayon, di ko na masyadong pinapansin pero si mama ko nag-alala lagi sa akin, nandiyan na, lagi niya akong sabi niya na mag-exercise ka, ganyan. Hindi nagkulang sa akin yung mama ko na lagi magpaalala sa akin sa mga kailangan gawin. Tapos yun, fatty liver, binabawasan ko naman din yung kain ko ngayon. Sa awa ng Diyos, wala naman ako nararamdaman. Diet lang din yan. Ako kasi, pareho tayo fatty liver at saka kidney stones na i-flash. Magti-trigger yan ng
anxiety at saka depression. Ako, nung nangyari sa akin yun, nung nalaman ko na may fatty liver ako, nangayaya talaga ako. Parang siguro yung iba, ayaw na lang magsalita online, pero tingin nila sa akin ay parang malapit na yata siya mamatay. Mga ganon. Pero ang naging dahilan nun is yung naging depressed at saka anxiety. Pero malalabanan yung pag pinag-aralan mo ano yung cause nung ganon. So, yun din para sa yung yung pag-aralan mo muna, paano natitrigger, bakit natitrigger, tapos hanggang sa makayanan mo. Advice na rin, may time na nararamdaman mong ito na yata, mamamatay na yata ako Isipin mo lang yung dati mong naging experience na ganito rin nung isang araw pero hindi naman ako namatay. Tipong gano'n, ako gano'n yung, parang nung isang araw, taas din ang presyon ko Hindi naman ako namatay, okay lang ako. Pero inom ka pa rin ng gamot. So ngayon, tanong ko, ano yung plano mo para makabangon ngayon? I know, kahit nasa BPO ka na, syempre may mga plano, ganon, may mga problema. Ano yung plano mo para makabangon? Ako po ngayon, ang plano ko ngayon, makakuha ng matagal na experience sa BPO, tapos kung ma-promote, okay din, tatanggapin ko. Ibibigay ko lahat ng best ko kung nasan ako ngayon, pero yun pa din, hindi talaga maalis sa buhay ko, sa dugo ko, yung eagerness ko na mag-sideline ulit. Yun yung inaano ko. Kahit ngayon, inuumpisahan ko na, tapos kasi kahit anong pagod mo sa trabaho, kung tumataas naman yung mga bilihin, wala rin, parang maiipit din ako. Kaya nagsisikap pa kung makabangon ulit, hindi lang sa pagtatrabaho, doon din sa dati ko nakasanayan na pagtitinda. Kasi sabi nga sa akin nung iba, galing ka na doon, kaya mo din ulit bumalik. Madali lang sabihin, pero ako pinipilit ko kasi minsan, di ko alam ba't nakakaramdam ako ng panghihina. Kahit alam mo naman kaya mo, minsan bigla ka na lang tatama rin. Ganon yung ko ngayon ewan ko sana kung naghanap ako ng support. Medyo hindi pa kalaro sa akin, pero talagang inuunti-unti ko. Gusto ko sang unahin sa sarili ko talaga na ako lang makakagawa, parang ganon ba. Ngayon, ano naman to, mahalagang tanong din. Kumusta yung yung spiritual life mo? Spiritual, okay naman po. Nagdadasal ka. Nagdadasal, pero sa totoo lang, hindi ako na parang si misis ko pala simba siya. Lagi niya ako niyayaya sa simbahan, kanya. Pero hindi ako masyadong sa simbahan. Kumbaga, hindi ako naniniwala na kailangan magsisimba ka lang para ma-refresh ka. Kumbaga, para sa akin, nandyan lagi yung Panginoon Sabi nga nung pare nung dati, nagsimba kami ng misis ko. Yung kung may problema ka, dapat hindi mo nilalayo yung sarili mo sa Diyos. Kasi habang nilalayo mo yung sarili mo sa Diyos, tawag dito, doon ka nakagawa ng mga maling desisyon. Masamang desisyon. Doon na, kasi sabi nga nung pare, bata ka pa lang, alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa buhay mo. Yung buhay natin, hiram lang. Kumbaga, may mission tayo sa buhay. Ngayon kung di natin ginagamit ng matama yung buhay natin, yung mga hinihiling natin sa Panginoon, wala din mangyayari yan. Kumbaga sa atin talaga magsisimula yung, kung ano yung hinihiling mo, dapat lalagyan mo ng kawang gawa. Kumbaga, ikaw mismo gagawa ka ng aksyon. Hindi lang puro dasal. Hindi lang. Pero naniniwala ako sa Panginoon. Ano nga nung nagtitinda po ako dati, kanari puwet na ako. Alam ni Mrs. yan, ang gagawin ko nun. Puwet ako nun, ang gagawin ko kung mag-cross-sign ako, thank you po Lord. Nagtithank you ako hindi dahil sa puwet ako. Nagtithank you ako sa binibigay niyang mga biyaya sa akin na kahit hindi, kasi kung may ginagawa kang alam mong gumaganda naman yung buhay mo, nakakatulong ka sa iba, ituloy mo lang yan, hindi mo kailangan i-post. Kung mapansin niyo po dati, di ba di man nagpo-post? Kasi ang pananaw ko sa buhay nun, okay lang kahit hindi makita ng iba yung effort ko. Kasi nakikita naman ng itaas. Biblical naman yun, biblical. Nakikita naman ng itaas yung ginagawa ko, sabi kong ganyan. Kaya nagugulat ako dati yung isipin, nakabili ako ng NMAX, ng cash dati. Tapos, dati na, gusto ko nga balikan yun Gusto ko balikan talaga yung buhay na ganun. Weekly, kukuha ko ng stocks ko halagang 50,000. Iyaano ko sa motor ko. Kaya spiritual talaga. Kumbaga, wag talagang ilalayo yung isip mo, yung puso mo o yung spiritual mo sa Panginoon. Yun yung sa ko. So, parang naniniwala ka rin na lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ay may kinalaman din sa spiritual na yung relationship mo sa Diyos, no? So, kunwari, kulang ka sa kaya parang nakakarma, sabi. Oo. Kasi ang sama-sama niya yung mga ganon. So, kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit tayo sa Panginoon, parang mag-iiba yung flow ng buhay mo. Oo. Ganon yung paniniwala mo. Hindi naman talagang solid na all the time nandun ka. Wag mo lang aalisin sa puso, sa isip mo yung Panginoon. Ganon. Madami kasing mga tao na yosi ng yosi, no? Tapos nagka-cancer. Tapos sasabihin na pagsubok lang yan ng Diyos. Ikaw yung may action, tapos
isisisi sa Diyos yung nangyayari. Tapos may iba naman, makikita mo, thank you Lord sa sa Facebook. Thank you Lord, tapos feeling blessed, nanalo ako ng loto. Galing sa sugal. Minsan ginagawang excuse yung spiritual life para may masisi at para ilabas yung kanilang emotion. Like ako dati, may time na gusto kong pasalamat Gusto kong pasalamat sa Diyos noon na ang ganda nung kita. May time na aside dun sa NFT, may time sa buhay ko na maganda yung kita. Alam mo kung saan galing yung kita? Hindi. Dun sa mga pinopromote kong mga casino. Nabutan ko nga po yun. Maganda yung kita, kaya lang, di rin tumagal. At hininto ko rin, actually, madami mga tol ang lumalapit sa akin na mga casino ngayon. Hindi na ako tumatanggap ng sponsorship sa mga casino. So, ayun, may gusto ko pa bang sabihin sa ating podcast at batiin or shoutout? So yun po, sa mga pamilya ko, lalo sa mama ko, shoutout po sa iyo, ma. Tumatanda ka na. Yan mo, ma. May ilang taon pa naman ako. Naniniwala ako sa sinabi sa akin nung naghihilot. Matagal pa yung buhay mo, marami ka pang mission sa buhay, ganyan. Kaya, yun din yung pakiramdam ko. At least bago man lang ako mawala. Bago man lang ako tumanda o mabigyan ko yun ng magandang buhay. Wala naman din akong hiniling na iba. Tapos, yun, kung ano yung mga struggle nyo, siguro, hindi naman lalo na kung may problema ka, di mo naman kailangan i-post o hanap ka ng makakausap ng maayos, yung ganun. Lalo na kung may pamilya ka din, lalo kailangan maglakas ka ng loob. Tapos kung kinakailangan, kagaya ko, ako pinipilit kong makabalik sa dati talaga. Wala na akong hinihiling kung hindi makabalik ako sa dati, maitama ko lahat ng mga mali kong nagawa. Para din sa pamilya ko, sa mga, kay mama ko na matanda na, alos ilang taon na sa ibang bansa. Isipin mo, naranasan ko yung experience na isipin mo yung mag-isa ka lang magpapasko. Mag-isa ka lang mag-birthday. Masakit yun. Alam mo yung pakiramdam. Alam ko yung pakiramdam nung kumbaga. Naging mag-call center ako. Ganun yung yung mababati mo lang yung mga pamilya mo, tawag lang. Pero iba yung pakiramdam na kasama mo sila na buo kayong magpapasko, magbabagong taon, magpa-birthday. Siyempre, hindi buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan yung magulang natin. Yun lang, tuloy-tuloy lang sa buhay. Basta alam mo, wala kang ginagawang masama, hindi ka nang-happy ng mga kapwa mo. Na tumutulong ka sa iba. Ako, minsan, alam din ni Mrs. yun, hindi ko nga din dapat sasabihin. Pag may nakita akong yung hindi naman sa namamalimos, mas gusto kong tinutulungan yung mga nagbabakal bote. Kasi yung pagsisikap nila, ang sipag nila. Yung mga maglalakad ng malayo, may dala-dalang mga walis, yung mga ganon. Iba yung sipag, yung mindset ng mga taong yun. Bilib ako sa mga ganong tao. Kaysa sa namamalimos. Mas gusto kong tinutulungan dun, mga ganon. Yun lang, basta tuloy-tuloy lang sa buhay. So, baka mapansin ng mga nanonood natin. Sa flow ng natin, interview, mostly yung nababanggit mo si mama mo. How's your sa relationship mo kay Mrs.? Kay Mrs. okay naman po kami. Kay mama ko okay din. Pero siyempre, parehas silang priority ko. Siyempre, kaso may edad na rin yung mama ko. Ang tagal niya na sa ibang bansa. Yun lang gusto ko din magbigay sa kanya ng, kumbaga proud sa akin, kung may pamilya na din ako. Pero gusto ko yung tipong mas mapaproud sa mangyayari sa buhay ko na masusubaybay niya na nandun pa siya. Siyempre, di natin maiwasan na tumatanda yung tao. Yun yung tinitin mo. So, parang kasi di natin maiwasan yung mga viewers, no? Baka sabihin, Mama's Boy, hindi. Yung sa kanya is nagigets ko siya matanda na yung mama niya tapos nasa abroad pa at nagtatrabaho ngayon. Alam naman natin, no, syempre ganung edad hindi na ganoon katagal sa mundo. Ako nga yung tatay ko nabigla ako ganun bigla talaga yung nangyari sa amin. Di natin alam kung hanggang kailan sila. Ganun din naman lahat naman applicable yan ayo malay natin ngayon tayo, no, tapos mamayang gabi may di natin alam, no. Ayaw magsalita baka mabalita ako yung vlogger kakasabi niya lang ganun. So yun lang mga tol at maraming salamat sa mga nanonood at mga manonood at susubaybay pa. Marami tayong may interview na mga ordinaryong tao lang na unheard yung kanilang kwento. Hindi na nakukwento sa mga mainstream media or sa mga podcaster. So dito sa Dagdag Kita Stories, maririnig nyo yan, malalaman niyo yung kwento nila at malay nyo kayo yung susunod dito. Pasikatin natin to mga tol. Pangit pa yung setup natin sa ngayon, pero soon tulungan nyo ako mga tol, tulungan nyo ako. At ako naman ang pinapromise ko sa mga na-interview dito, total may revenue yung
may revenue yung YouTube, matutuwa sila pagka dumami yung... Alam na yun, internal ano na lang namin yun, internal agreement namin sa mga ini-interview ko dito. Okay? So, hindi ako after sa views na ano, na para sa sarili ko lang, may pakinabang din sa mga kinakausap natin. So, hanggang dito na lang mga tol, maraming salamat. And salamat Jun. Thank you po. Sa first blood natin. Okay? Thank you. Bye-bye po.